Ayon sa enforcer, meron daw hahatakin dito. Nakabalagbag daw. So hindi po ito rehistrado, tama ba? Yan ang problema nyo. Gumagamit kayo ng mga motor na hindi rehistrado, pati tricycle. Tapos sasabihin nyo, naghahanap buhay lang. Ayan o, yung mga nandito. Lipitin nyo lahat para malinis. Ito, lipitin lahat. Iwan nyo yung paninda doon sa babae. Ibilin na lang. Kunin nyo pangalan. Kakapunta. Eh, helmet. Sige, perang ko ng lisensya. Yung gusto pong bumili, kasama na po ito. Pag diniliver, libreng towing. Diretso drop off. Ikaw po yung driver. Opo, pero kasi sidewalk po yan. Medyo masikip na yung kalsada. Yung mga tao naglalakad po dito sa kalsada na instead of the sidewalk. Saka kanina pa po kami dito, wala naman pong lumalabas. Ayan lang yung landmark saka Trinoma. Ito na clearing na ito dati. Luminis na ngayon. Andiyan na naman yung mga vendors sa sidewalk. Magmula dito sa EDSA, kumanan dito sa North Avenue. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay June 5, 2026 at sa oras na 8:45 ng umaga. Nandito ngayon yung Special Operations Group ng MMDA dito sa may North Avenue from EDSA. Kumanan nga dito. At magmula doon, ito pala isang reklamo regarding sa mga nakahambalang dito sa kalsada, katulad ng mga ito. Papunta ng Elliptical Road or Quezon Memorial, may mga reklamo regarding sa mga illegal parking katulad nito. Ginawa na raw parkingan itong lugar na ito, pati sa kabila may nahatak na. Ito nakikita nyo lugar na yan, yung maraming puno. Yan ang Veterans Hospital. Isa yung nasampa sa kabila, saka isa rin yung nasampa dito. Magmula doon sa kabila na kung saan merong nahatak ng mga tricycles, pagtawid lang itong traffic light, ito na yung veteran sa hospital. Ito yung mga inireklamo ayon dito sa MMDA enforcer. Ito naman nakikita nyo tuloy sa taas. Ito yung ongoing project ng MRT Line 7 magmula dito sa may EDSA North Avenue hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Ito yung mga nirereklamo kasi ginawa ng tampakan ng charger.
Dito pa lang yata, puno na itong dump truck. Malaki. Ano yung isa pa? Ayun mo na. Ito. May nahatak na pala doon sa unahan. Magmula sa may North Avenue, nandito ngayon ang clearing operation sa may Commonwealth Avenue. Itong isang car dealer dito sa Commonwealth, matagal na itong pinagsasabihan ng clearing operation or ng MMDA na wag harangan itong bangketa. Ang dami na naman nakapark dito. Ayun, kanya-kanya na sila labasan, no? Lahat pala empleyado ng itong car dealer kasi ng mga naka-uniform, yung mga nakaharang dito sa bangketa. Ayun o, naka-uniform din ng itong car dealer. So andito naman lahat, natikitan at walang nahatak. Ayon sa enforcer, meron daw hahatakin dito. Nakabalagbag daw. Hinahatak na pala. Tinapat sa barrier yung hulihan ng sasakyan. Itinapat sa barrier, pero ito yung pinaka-barrier eh. Pero yung dito yung kalahati ng hulihan ng kanyang kotse. Kaya katulad niya, no, pagkakakanan, abala na yung sasakyan. Isa na lang naiiwan, pero paalis na. Magmula dito sa may Commonwealth Avenue, kumanan dito sa may IBP Road. Ayon dito sa MMDA enforcer, isa ito sa mga complaint dito sa may IBP Road. Na-clearing na rin ito dati kasama si Sir Gab. Si Sir Gab nga pala pasunod. Kasi itong pinaparkingan nila, ito yung pakanan papunta dito sa service road. So malawak itong bukas na kalsadang ito hanggang dito. Dahil sa malawak, ginawa na nilang parkingan. Binigyan na ng kunting puwang dito. Harap pala ito ng PhilHealth. Dumating na yung isang driver nitong e-trike pero natikitan ng illegal parking. Yun, hawak-hawak niya na. Yun yung nakaparada rito. O ayan o. Libreng-libre ng daanan. Tapos itong isa, inaantay na lang yung driver nito. Kung hindi dumating, mahahatak. Ito na pala yung driver. Natikita na rin ito ng illegal parking.
Kaya klaro na, boss. Dahil Ipinili na lang sa barangay yung mga notice ng tow truck sa mga nahatak na motor. Okay, tara. Tara, tuloy tayo. Isang tricycle, umabot yung driver. Ito na lang motor yata masasampa. Masasampa ba ito, sir? Ayun. May mga nakasampa na. Oh. Kala lang may mag-gadget. So pareho yung sitwasyon kanina sa pinanggalingan natin. Yung sa enforcer, marami nakapark dito kanina. Hindi lang natin nakunan. Lalo na doon sa kabila. Marami din nakapark doon. So pareho yung sitwasyon. Masasampa na itong dalawa. Ngayon ko lang nalaman, hospital pala ito. At ayon sa enforcer, itong hospital daw nagreklamo dahil sandamakbak daw yung mga nagpapark dito. Pag may emergency, hirap na makapasok yung kailang mga sasakyan or maski anong sasakyan kasi ito ay nakaharangan na. Katulad niya, no, pagka walang nakaharang na mga nakaparking dyan, dire-diretso yung sasakyan. Kabilaan, ang dami raw nakapark dito. O ito lang isa na iiwan. Dumating na yung may-ari yung motor na nahatak. Wala na, naisampa na yung kanyang motor. So ito na yung tow truck na sasampa dito sa motor. Nandito tayo ngayon sa may Quezon City University at yan ang IBP. Itong service road nasa tapat mismo ng school ginagawang parkingan. Ang dami pala itong motorsiklo. Bali, 8 lahat ito. Natikita na lahat. So, alamin na lang natin mamaya yung masasampa dyan sa tow truck. Bali, 7 yung naisampa. Tapos, isa yung natikitan dahil lumabas yung may-ari. Marami dito. Sige, spread out. Yung mga nakapark. Vic, pera mo ako na maninigat dito. Nasaan po ang plaka mo? Mali ang nilagay mo. MB file yan. May naka-indicate kang plate number dito. Kunin ko po yan, sir. Ina-advocate ko na, sir. Kaya nga, nung March pa dapat. Hindi ko lang kung ano. June na ngayon. Nasa hospital pa po kasi anak ko. Wala ka bang helmet? Naiwan ko, sir. Bumili lang kasi akong gamot ko, sir. Vic. Pabalik ka dito. Dalawa to. Nasa akin. 300 na naka-park. Tapos ito yung sa babaeng walang helmet na nabuto. May lisensya ka ba? Ang tanong ko, may lisensya ka ba? Patingan ng lisensya mo, kuya. Hindi, pero po ng lisensya mo kasi motor po yan eh. Kala ko bisikleta, motor po yan. Hindi, araw-araw ka nandito, alam ko yan. Alam mo, araw-araw ka nandito, alam mo namang bawal yan. ORCR po. So, hindi po ito rehistrado, tama ba? Yan ang problema nyo. Gumagamit kayo ng mga motor na hindi rehistrado, pati tricycle. Tapos sasabihin nyo, naghahanap buhay lang. Walang problema ang hanap buhay, pero dapat may sinusunod pa rin kayo mga patakaran.
Hindi ka talaga makakalit dahil pinaharang kita. May panikat ka ba? Wala ka sa authority para magsabi na mababa lang. Kung ano ang violation mo, yun dapat. Technically, pwede ko impound yan eh. Kasi wala ka ORCR, paso yan. Pwede kitang impound. Illegal parking, pero walang ORCR. So technically, impoundable naman. Pero paano mo i-impound yan? Bibilin ba natin sa tumana yan, yung paninda niya? Ayan o, yung mga nandito. Ligpitin nyo lahat para malinis. Ito, ligpitin lahat. Next time, paggawa kayo sa maayos, ha? Hindi sa kalsada. Sa iba to, yung van. Ito. Yung mga nandyan, nasa loob eh. Ito nasa kanto lang. Tingnan nyo muna kung may laman, ha? Iwan nyo yung paninda doon sa babae. Ibilin na lang. Kunin nyo pangalan. Madam, bahala ka lang dyan, ha? Yan lang natin, sir, yung mga panindas yung inunaw sa natin dyan. Vic. Pasukin nyo nga to. Skog, saglit lang. Baka may... Saglit lang. Dito pa ako sa likod, sa likod ako. Nakahulihan pa ako. Yung ligaya. May mga nakapark pa rin eh. Tirayin na nga natin to. Follow-up operation. Total, nandito na tayo eh. Sakapunta. May helmet. Meron po. Sige, perang ko ng lisensya. ORCR. Hindi po tayo na online na lang. Oo naman, basta nasa LTO ah. Alam mo bang bawal tong helmet mo rin? Pero alam mo bawal to? Bakit bawal? Manifest kayo, sir, dito sa ano. Hindi, sige, ano pa? Hindi problema yung manifest. Alam mo anong problema? Walang ICC marking. Ibig sabihin dito approved. Dito pwedeng gamitin pang motor. Bakit di ka kumuha? Bakit di ka bumili ng helmet na tama? Wala pa po akong pambili, sir. Nag-aaral pa po. Pero nakapagpalit ka ng ano? Mga baklas lang po yan. Wala pa po akong ginagastos. Baklas. Aftermarket na yung ano mo eh. Inuuna nyo kasi ang setup bago helmet eh. May nakuha ko dito, hindi naka-helmet eh, pinara ko. Sige po. Kung ano. Yung gusto pong bumili, kasama na po ito. Pag diniliver, libreng towing. Diretso drop off. Magmula sa may Holy Spirit, kumaliwa dito sa may kalsadang De Leon. May garahe naman po pala kayo, ma'am. Kasi 5 a.m. naka-overwork. Opo, I understand that. Pero kung 5 a.m. kasi, alam niyo naman, bangketa yan. Ikaw po yung driver. Opo, pero kasi sidewalk po yan. Medyo masikip na yung kalsada. Yung mga tao naglalakad po dito sa kalsada na instead of the sidewalk. Saka kanina po kami dito, wala naman pong lumalabas. Tulog pa po kasi umaga ako umuwi. Opo, pero I hope you understand, ma'am, ha? Hindi ko kaya, sir, na... Hindi po. I hope you understand kasi may lisensya naman kayo, di ba? Oh, so you have a license. Alam natin na ang sidewalk is not for parking. Tsaka tingnan nyo, wala nang sidewalk literal. Kanina... Sana may kahit, diba, parang warning. Hindi, we give 5 minutes consideration for you to present yourself.
Pero yung warning po, we don't need a warning kasi unang-una, sidewalk is never used to be a parking. Saka ano po ito yung alternate route? May nakalagay po dyan, alternate route po ito. So bawal po talaga. Wala po ba kayong driver na pwedeng sumama para kunin yung sasakyan? Wala po tayong magagawa kasi may violation talaga eh. Saka maluwag kanina eh. Sana pinabuksan nyo na lang po yung gate. The least that I can offer is pwede na sumama yung driver nyo kung gusto nyo. Ngayon, para hindi na siya mahirapan pumuntang Tumana, Marikina, then you can process the documents. Kung kanino nakapangalan yung sasakyan, kung hindi po sa kanya at ibang tao, kailangan lang po ng authorization letter that you are authorizing your driver to transact, to pay for the violation, and to retrieve the car. Ang name kasi nakapangalan pa din sa first owner. May deed of sale naman. Meron naman. Ayun, okay lang. Deed of sale lang. Kunin ko lang, papel lang din sa loob eh. Sige po. Pwede ba yan? Opo. Actually, kung sasama yung driver nyo, edi nandun naman yung papel, pwede na niya i-present yun. Tapos as long, I'm pretty sure may license naman yung driver nyo. Makukuha naman kaagad yan. Yung address. It's Tumana, Marikina po. MMDA impounding area, Tumana, Marikina. May notice naman yan. 1917. Yes. Pero kailangan dalhin ng driver nyo. Kung pupunta na siya kayo, kasama siya. Kailangan niya dalhin yung notice.